Lugar na naapektuhan ng El Nino umabot na sa 103 munisipalidad at syudad. Patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga dam, posible umanong magdulot na ng water interruptions. Pagbabawal sa mga motorsiklo na dumaan sa flyover at underpass, pinag-aaralan ng MMDA kapag naglagay na ng motorcycle lane sa EDSA. Mamahaling villa sa loob ng Pogo Compound sa Tarlac ang inspeksyon ng ilang senador at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ilang Pilipino na nare-rescue, palipat-lipat lang umano ng Pogo. Rekomendasyon na i-revoke ang lisensya ng baril ni Apollo Kibuloy. May basihan ayon sa Philippine National Police. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. May nakitang basehan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office para irekomenda kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na i-revoke ang lisensya ng mga baril ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon sa PNP Public Information Office, nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Act na dapat na ang isang gun holder ay walang kinakaharap na kasong kriminal. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang GPNP po natin ay pag-aaralan po ito. May mga legal officers po ng GPNP at malinaw naman po na may basehan po itong recommendation po ng FEO. Pinag-aaralan na ng legal team ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang rekomendasyon ng Firearms and Explosives Office na i-revoke o kanselahin ang License to Own and Possess Firearms o LTOP at mga firearms registration ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakakita ng basehan ng FEO para patanggalan ng lisensya ang religious leader. So doon po sa Section 4G ay malinaw po doon na nakasaad na ang isang aplikante po ay dapat po ay hindi po siya currently accused in a pending criminal case na ang imposable penalty po ay 2 years. So doon po siya pumasok at doon din po sa section na 26.1.5 ng revised implementing rules and guidelines po ng RA 10591 kung saan malinaw po doon na one of the legal disability for an individual po para matanggalan po siya ng pribilehiyo ay yung pong pagkakaroon po ng criminal case with imposable penalty of 2 years. Doon po pumasok yung kaso po ni Pastor Kibuloy and one other po. Kung matatapos ang review na ginagawa ng legal team ni Chief PNP, posibleng makapaglabas ng desisyon si General Marbil ngayong linggo. I don't want to preempt po yung magiging decision po ng PNP but ang GPNP po natin ay pag-aaralan po ito. May mga legal officers po ng GPNP at malinaw naman po na may basehan po itong recommendation po ng FEO. But intayin po natin yung formal na pagpirma po ng ating GPNP and hopefully within the week po ay lalabas po yung approved decision po ng ating GPNP. Sakaling aprobahan ni General Marbil ang rekomendasyon ng FEO, magiging loose firearms na ang mga baril na hawak ni Kibuloy at mayroon na lamang siya, ang kanyang kaanak o ang kanyang abogado ng 6 na buwan para isurrender sa PNP ang naturang mga armas. Sa ilalim po ng RA 10591, ang next of kin, nearest relative or legal representative who has prior knowledge of the existence of these firearms will be given 6 months to surrender and turn over these firearms to the nearest police station, if not po doon sa Firearms and Explosive Office. Base sa tala ng FEO, si Kibuloy ay may 19 na baril. 18 dito ay pawang mga short firearms at isa ang long firearm. Isa din sa naturang mga baril ang expired na registration noon pang nakaraang buwan. Si Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong child abuse, sexual abuse, at qualified human trafficking. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bumilis at naging maalwan ang biyahe ng mga commuter mula nang magkaroon ng EDSA busway. Kaya naman tila hindi pabor ang Metropolitan Manila Development Authority sa suwestyon na palawigin ang mga may access dito. Ayon sa ahensya, posibleng magdulot lamang ito ng pagbagal ng usad ng mga bus. Ito ang balita ni Rosa Licos. Kung papayagan po natin lahat dyan, aside from the buses ng EDSA Bus Carousel, makaklag up po yan at babagal yung biyahe nitong mga bus na pumapaybay dyan dahil maglalabas-masok. Mas matagal na biyahe ang posibleng idulot kung papahintulutan ng ibang sasakyan gaya ng UV Express na dumaan sa EDSA busway. Tugon ito ng chairperson ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na si Romando Artes sa suhestyon ni House Deputy Minority Leader, bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera na palawigin ang mga may access sa EDSA busway. Ayon sa kongresista, upang maging patas at mailaan ang middle lanes ng EDSA sa mga motorista ng mga pribadong sasakyan, suwestyon nito sa Department of Transportation at MMDA, payagan ding makadaan sa busway ang UV Express vans, cargo vans at cargo trucks na may dalang perishable at essential goods. Sa pamamagitan nito, mamamaximize umano ang road space ng busway. Subalit ayon sa MMDA, mababaliwala nito ang layunin ng EDSA Carousel na mas mapabilis ang biyahe ng mga commuter. Sa halip na gumugol lang ng 1.5 oras mula Caloocan City patungong Pasay City, baka doble ang itagal sa oras ng biyahe kung palalawigin ang access sa EDSA busway. Para naman sa ilang bus driver, mga konduktor at pasahero, hindi praktikal na dagdagan ng mga sasakyang bumabaybay dito sa EDSA busway. Sa gabal yun, saka bus pa nga lang, nagda-traffic na, yung ba kayang dadagdagan pa. Hindi siya convenient. Kung ganun lang din naman, para na rin walang bus lane yun kasi hahaluan ng ibang Mas matatagal lang kasi kung magsasabay yung bus at saka yung UV, medyo tatagal na yun sa bababaan ng mga bus. Babagal lalo yung daloy. Siyempre, magpupuno-punuan tayo dyan. Magkukos ng traffic yan kasi madaming gustong sumakay tapos sa kanila, pili lang yung isasakay sa kanila eh. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsampa ng reklamo ang Quezon City Police District laban sa mga miyembro ng transport group ng Manibela. Kaugnay ito sa umano'y disruptive behavior ng grupo sa 2 araw na transport strike noong April 15 at 16. Kabilang sa mga respondent ang chairperson ng Manibela na si Mar Valbuena, presidente nitong si Reggie Manlapig at 2 pang may-ari ng sasakyang ginamit sa rally. Base sa pahayag ng QCPD, tumanggi at binaliwala ng mga ito ang kanilang mga pakiusap na ilipat ang kanilang protesta sa Freedom Park. Bigurin umano ang grupo na makakuha ng permit mula sa Quezon City Government na isang paglabag sa Law on Public Assembly. Isa-isang hiwalay na pahayag, sinabi naman ni Valbuena na wala silang nilalabag na anumang batas sa isinagawang transport caravan at kusa silang nag-disperse ng maayos. Hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang probisyon ng Joint Traffic Circular ng Metro Manila Council na itaas sa multa para sa illegal parking. Ayon kay Pangulong Marcos, magkakaroon din ng pangmatagalang solusyon sa mga kinakaharap na hamon sa trapiko. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Para patuloy ang magandang serbisyo ng ating pamahalaan ay hindi ko pinayagan ang Joint Traffic Circular No. 01 ng Metro Manila Council tungkol sa probisyon na tataasan ang multa para sa mga illegal parking. Mananatili sa 1,000 piso ang multa para sa mga sasakyang mahuhuling ilegal na nakaparada sa kalsada. Base sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dapat itigil ng Metro Manila Council ang pagpapataw ng mataas na multa para sa illegal parking. Sa kanyang video message, sinabi ng Pangulo na nauunawaan niya ang layunin ng Joint Traffic Circular No. 1, ngunit mas nais niyang iprioridad ang disiplina ng mga Pilipino.
While I understand the intention behind the proposal, I've decided to prioritize discipline over penalties. Naniniwala rin si PBBM na madadaan pa sa disiplina ang mga tao at makakalikha rin ng pangmatagalang solusyon sa kinakaharap na problema sa trapiko sa bansa, lalo na sa Metro Manila. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. By focusing on individual responsibility, we can create long-lasting solutions to our traffic challenge. Kamakailan ay umapila na rin si Pangulong Marcos sa publiko lalo na sa mga motorista ng disiplina sa kalsada. Ipinagbawal na rin ni Pangulong Marcos sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno ang paggamit ng wangwang o blinkers sa kanilang mga sasakyan. Layo naman ito na maisulong ang mas organisado at ligtas na kalsada para sa lahat ng mga motorista. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy pa ang pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang isusumiting rekomendasyon sa Department of Transportation kaugnay sa planong paglalagay ng motorcycle lane sa EDSA. Ayon sa MMDA, isa sa kinukonsidera ang pagbabawal sa mga motorsiklo na dumaan sa flyover at underpass kapag mayroon ng lane na dedicated para sa kanila. Ito ang balita ni JP Nunez. Makakabawas ito dahil kung nakikita natin, siguro marami sa inyo nakaka-experience nga na yung mga motor sumisingit, kanan, kaliwa, magugulat ka na lang, nasa tabi mo na, sumabit na sa iyo, tas kakamot ulo. Hindi pa rin nawawala ang mga hindi disiplinadong motorcycle riders na karaniwang nagiging sanhi ng aksidente sa daan at nagdudulot ng masikip na traffic. Bunsod nito, patuloy na pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga suwestyon na muling ibalik ang motorcycle lane sa EDSA na planong itabi sa bike lane. Isa sa mga konsiderasyon sa pag-aaral kapag meron ng motorcycle lane sa EDSA ay ang pagbabawal sa mga ito na dumaan sa flyover o underpass. Ibig sabihin, ang mga motorsiklo ay dadaan lamang sa service road kung saan naroroon ang mga stoplight. Ayon sa MMDA, sa pamamagitan nito, hindi nasisiksik pa sa ibang mga sasakyan sa flyover o underpass ang mga motorsiklo. Kasama po sa pinag-aaralan namin yan na kung bibigyan natin ng motorcycle lane, hindi na po sila papayagang dumaan sa overpass at underpass. So, diretso po sila. In terms of pag-iimbudo, makakatulong yan kasi mababawasan. Inaasahan naman ng MMDA na magiging epektibo ang motorcycle lane sa EDSA para makabawas ng traffic tulad ng ginawang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagawa naman natin yan sa Commonwealth at nakita natin yung magandang epekto. Although hindi pa siya fully na-i-implement dahil nga wala tayong NCAP sa ngayon na supposedly yan ang magre-regulate talaga. Target na ng MMDA na magsumite sa Department of Transportation sa susunod na buwan ng resulta ng kanilang pag-aaral sa planong ito. Samantala, para sa mga rider na madalas dumaan sa EDSA, pabor naman sila sa paglalagay ng motorcycle lane. Pero questionable kung maipatutupad ito ng husto. Inaasahan din nila na magiging mas matagal ang kanilang biyahe kung hindi na sila dadaan sa mga flyover at underpass dahil sa dami ng mga stoplight na kanilang madadaanan sa mga service road sa kahabaan ng EDSA. Palagay ko dapat kasi minsan nawawalan kami ng pwesto eh. Kaya yung iba, sumisingit-singit, minsan pupunta sa bike lane. Kung may motorcycling kami, parang katulad sa Commonwealth, mas okay, mas yung takbo namin, dire-diretso lang. Hindi may iwasan. Kahit ganun yung mangyari siguro. Alin ang di may iwasan? May mga pagsingit-singit sa mga sakyan pa rin, kahit maglagay ng motor rin ko sa hali. Dahil? Napakadami motorista tsaka traffic dito talaga sa Pilipinas, siyempre. Para naman sa isang Urban Sustainable Mobility Advocate Group na Alt Mobility PH, isang progresibong hakbang ang paglalagay ng bukod na linya para sa mga motorsiklo. Ayon sa direktor nito na si Ira Cruz, kapag mas maayos kasi ang patakaran sa kalsada, nagkakaroon ng mas maayos na pagsunod ang mga motorista. Lalo na ngayon na umaabot na sa 170,000 na riders ang dumadaan sa EDSA kada araw.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Palulubugin ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang abandonadong barko ng Philippine Navy na BRP Lake Calraya sa pagpapatuloy ng balikatan exercises. Ito ang kaisa-isang barko ng Navy na gawang China. Nauna nang inalmahan ng China ang plano ito ng Pilipinas at Estados Unidos, pero ayon sa Philippine Navy, nagkataon lamang na ang naturang barko ang gagamitin sa military drill. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Don't give any meaning to that. It's just coincidental. It's not complicated, it's coincidental. We have to check. If ever it is, it's no pun intended, no meaning to that. It's just coincidental, if ever it is. Nagkataon lamang at hindi dapat bigyan ng masamang kahulugan ang nalalapit na sinking exercise na isasagawa sa karagatang malapit sa Ilocos Norte bilang bahagi ng balikatan exercises ngayong taon. Ang napili kasing barko na palubugin ay ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na BRP Lake Caliraya, ang kaisa-isang Navy vessel na gawa sa China. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adasi Jr., matagal at luma na ang naturang barko. The vessel has been used in the Philippines for a long time. So any attachment, if ever there is any, doesn't matter at all. Hindi naman direktang inamin ng Navy na gawa sa China ang barko na halos nasa 50 taon na ang edad. Ito ay barko para sa Philippine National Oil Company na kalaunan ay ibinigay nila sa Philippine Navy. Ngunit hindi rin ito nagtagal sa serbisyo dahil marami ng mechanical problems. This is an old tanker. We commissioned it in the Navy several years ago to support the conduct of our naval operations. Yes, it's an old tanker, but because we can no longer, we found it appropriate to decommission it so as not to incur so much expenses on repair and maintenance, and we reserved it for exercises such as balikatan, so we can have a target for our firing. Pero ang China, nauna nang inalmahan ng planong ito ng Pilipinas at US. Sa isang pahayagan na Global Times, sinabi nito na hindi dapat masyadong excited ang Pilipinas sa pagpapalubog ng barko dahil hindi nito kayang gawin sa totoong barko ng China. Mayroon din daw hangganan ang pasensya ng China at kapag nasagad ito at mailagay sa red line ang kapayapaan at stability sa South China Sea dahil sa Pilipinas at puwersang galing sa labas ay mapipilitang gumawa ng hakbang ang China na siguradong hindi kakayanin ng Pilipinas. Samantala, hindi naman papuputukin ang mid-range capability missile system na dinala ng US bilang bahagi ng Salaknib 2024 at balikatan. May kakayahan ito na tamaan ng target sa layong 1,000 kilometro at maaaring magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile. This particular capability is for us to learn on how this kind of assets will particularly benefit on its speedy mobilization if needed. Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo, live mula sa Chester, United Kingdom. Magandang araw sa iyo, Jack. Jack, dyan ba sa Britain may security concern din ng pamahalaan kaugnay ng TikTok? Yes, magandang araw sa iyo dyan, Monica. No? Regarding sa TikTok, alam naman natin last year ay ibinan yung app na yan sa mga government phones. And this year, mayroon namang nare-raise na concern lalo na dito sa mga senior members of the parliament. Ayon nga sa isa sa mga interview kay Liam Byrne, isa yan sa mga miyembro ng parliament, sabi niya ay kung ang app na to na maaaring ma-impluwensyahan ng China, ay ang kinakatakot nila ay maaaring maka-apekto sa magiging desisyon ng mga tao sa darating na democratic election.
And isa pa sa mga concern niya dyan ay baka nga naman ay maaaring maapektuhan o maaaring i-manipulate yung algorithm ng TikTok at magpalabas sa mga disinformation. Sabi pa nga niya, ipinoint out niya rin na kung si Prime Minister Rishi Sunak last week ay nag-propose na baguhin yung batas para naman ma-prevent yung pag-purchase ng The Telegraph newspaper, ay maaari naman sanang maging applicable sa TikTok. Dahil nga ayon sa isang research, only 5% of British people nakukuha nila yung kanilang news from Telegraph. Samantalang 10% naman of British people get their news from TikTok. At isa pa nga sa sinabi niya, quote-unquote, defending democracy is a matter of national security. Yes, Monica. Sige, Jack, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nasalo na sa US Congress ang $95 billion o 5.4 trillion pesos na halaga ng aid package para sa Ukraine at Israel. Samantala, nakapaloob din sa panukala ang isang probisyon na maaaring magresulta ng nationwide ban sa popular social media app na TikTok. Ito ang balita ni Lynn Perez. Sa bipartisan vote na 79-18, inaprubahan na ng US Senate ang $95 billion or 5.4 trillion pesos na halaga ng aid package na naglalaman ng military support para sa Ukraine, Israel at Taiwan. Inaasahang lagdaan ito ni President Joe Biden upang maging ganap na batas sa araw ng Miyerkules, April 24 US Standard Time. Gabi ng Martes, April 23, nang ipasa ng Senado ang panukalang inaprubahan ng US House of Representatives noong weekend. Kabilang dito ang $61 billion na halaga ng military aid para sa Ukraine. Batay sa Pentagon, maaari itong may deliver sa Kiev sa loob lamang ng ilang araw. Mumarap sa matinding hamon sa House of Representatives ang panukala at majority sa Republicans ang bumoto laban sa foreign aid package. Ayon sa Biden administration, naubos ang dating inaprobahang US aid sa Ukraine sa pagsisimula pa lamang ng 2024. Nagbabala rin ang mga opisyal na matindi na ang sitwasyon sa Ukraine at lumalaki ang posibilidad na matalo ito sa loob ng 2 taong paggigera ng Russia kung hindi aaprobahan ng bagong aid package. Samantala, nakasaad din sa National Security Package ang isang probisyon na maaaring magresulta sa isang nationwide ban sa TikTok. May 9 na buwan ng social media apps China-based parent company upang ibenta ang kumpanya sa isang US-approved buyer. At kung hindi ay tuluyan na ipasasara ang TikTok at ipagbabawal sa buong Amerika. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalawig ng Columbia University sa New York City, USA ang remote classes ito sa nalalabing term. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na mga kilos protesta laban sa Israel-Hamas war sa pangunahing campus ito at kumalat na sa iba pang US colleges nationwide. Ipinatupad ang hybrid learning dahil sa iniulat ng mga anti-Semitic harassment sa paligid ng Columbia's campus. Samantala, nasa 133 individual naman ang arestado sa New York University kaugnay nito. Ilang dosena ring arrests ang isinagawa ng mga rally sa Yale, samantalang nilimitahan naman ng Harvard ang access sa campus nito. Pinakaapektado ng klima at weather disasters noong 2023 ang Asia, batay sa World Meteorological Organization o WMO. Mabilis din ang warming o pag-init sa kontinente. Ito ang balita ni Ray Jan Bolivar. Naapektuhan ng mga kalamidad at weather hazards noong 2023 ang Asia, batay sa United Nations. Pangunahing dahilan ng casualties at economic losses ang mga pagbaha at pananalasa ng bagyo. Sa nakalipas na taon, 79 na sakunang may kaugnayan sa kalagayan ng panahon ang naitala sa Asia. At dahil sa mga kalamidad, may higit 2,000 taong nasawi at 9 na milyon ang direktang naapektuhan. Naabot din ng record high global temperatures at mabilis ang warming o pag-init sa Asia.
Batay sa UN's Weather and Climate Agency noong 2030, mas mabilis ang warming ng Asia sa global average kung saan umabot ang temperatura ng halos 2 degrees Celsius na mas mataas ang 1961 to 1990 average. Dagdag pa na ahensya, mas tumitindi pa ang epekto ng heatwave sa Asia. Nagbabanta rin sa water security ng rehiyon ang pagkatunaw ng glaciers o napakalaking kapag na umuong yelo mula sa bundok. Region Boulevard, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan na ng California ang planong payagan ang treated wastewater bilang isa sa mga supply ng maiinom na tubig. Bahagi ito ng mas maigting na conservation efforts sa drought-prone state. Naharap sa tumitinding tagtuyot ang estadong may pinakamataas na populasyon sa Amerika sa mga nakalipas na taon. Ilang bansa na tulad ng Singapore at Australia ang nagre-recycle ng wastewater upang mainom ito. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack Del Campo. Magandang gabi. Kumalat ang isang audio recording ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tila may direktiba sa militar laban sa mga umaangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas. Ngunit kinalaunan, napag-alaman na artificial intelligence o AI generated lang ito. Kaya makikipagtulungan na ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa iba pang law enforcement agencies para imbestigahan kung saan galing at sino ang nagpakalat nito. Ito ang balita ni Dante Amento. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating puwersa para matigil na itong mga pambubuli. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Ipinarinig ni Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeffrey Ian D. sa media kanina ang kumalat na audio na katunog ng boses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig dito na ipinag-utos ng Pangulo na gumanti partikular ang militar laban sa China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kung pakikinggan, aakalain mo na talagang si PBBM ang nagsasalita sa recording. Ngunit binigyang diin at nilinaw ng DICT na peke at artificial intelligence o AI generated ang boses ng Pangulo. It is fake. It is not the President's voice. Kinumpirma rin ng Presidential Communications Office o PCO na peke ito. Ipinabura na ang audio-video mula sa social media platform na YouTube pero mayroon pa rin anyang ibang lumitaw na kopya nito. Bunso nito, makikipagtulungan ang DICT sa ibang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP para maimbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Sakaling matunto nila ang mga gumawa at nagpakalat nito, posibleng kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. We don't have any leads yet. Don't worry, we'll let you know. I think it would be more appropriate for us to forward this to the National Bureau of Investigation and the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Dagdag pa ng kagawaran, hindi dapat ipagsawalang bahala ang isyo dahil unang beses itong ginamit ang boses ng Pangulo para magpakalat ng pekeng impormasyon hinggil sa policy statement sa West Philippine Sea at seguridad ng buong bansa ang nakataya rito. In the past kasi, the voice of the President and other past presidents were used for jokes. May pinapakanta pa nga sila, binivideoke, etc. Sumasayaw. These are harmless. Para naman sa National Security Council, maaaring may naglalabas ang pekeng video ay dahil sa ginagawang balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. Paglilinaw ng NSC, walang paghahanda para sa giyera at ang balikatan exercises ay bahagi lang ng kasunduan sa ating mga kaalyadong bansa. This is not a prelude to war. This is just a preparation of both countries for whatever threat there may be in accordance with the Mutual Defense Treaty. Panawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag basta-bastang maniniwala sa mga kumakalat na video online, lalo na kung boses lang naman. Huwag na ring ipakalat ang video dahil pagmumulan lang ito ng maling impormasyon at kalituhan sa publiko. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.
Pumanaw na si dating Senador Rene Sagisag sa edad na 84. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Attorney Rebo Sagisag sa isang Facebook post. Sa kanyang mensahe sa mga supporter na kilalang human rights lawyer, humihingi muna ng ilang sandali ang pamilya upang makapagluksa ng pribado. Tiniyak naman ng nakababatang Sagisag na maglalabas sila ng detalye kung saan maaaring makita ang dating mambabatas na mga nais magbigay ng huling pagpupugay. Nagluluksa naman ang Senado sa pagkawala ng anilay isang tao na may dangal at isang tagapagtaguyod ng mabuting pamamahala. Bilang pakikiramay, inilagay sa half-mast ang bandila ng Pilipinas sa Senate grounds. Muling nabuhay ang panawagan ng ilang senador na agad nang iban ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa matapos silipin ng isa sa mga POGO hub na sinalakay ng mga otoridad noong nakaraang buwan. Kasabay yan ng panawagang pansamantala na munang suspindihin ang ilang local officials na hinihinalang may koneksyon sa mga POGO. Ito ang balita ni Harleen Delgado. It just drives home the point again and again. Dapat talagang i-ban ang POGO. Magkakasamang ininspeksyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, Senator Sherwin Gatchalian at mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Baufo Compound kung nasaan ang Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac na ni-raid noong Marso. Ipinakita sa mga senador ang mga opisina kung saan ginagawa ang iba't ibang scam. Dito tumambad ang ilang SIM cards na ginagamit para sa kanilang panluloko. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga gusali sa loob mismo ng compound ng Zunyuan Technology Incorporated na isang POGO na nireid nga ng mga otoridad noong Marso. At dito sa floor na ito makikita yung kanilang pinaka-opisina na kanilang pinagagawaan ng mga scam. At isa sa mga makikita dito yung iba't ibang notebooks gaya na lamang nito na naglalaman ng mga sinasabing script. Ayan yung mga kanilang sinasabi sa kanilang paggagawa ng mga illicit activities, kabilang na dyan ang love scam at task scam. Malamansyon naman ang mga villa kung saan naninirahan ang mga puganteng nagtatrabaho sa POGO. Kumpleto sa muebles ang mga ito, fully air-conditioned at mayroon pang Olympic-size na swimming pool. Ang mga kwarto, mayroon pang playpen at crib para sa mga bata. 13 villas ang nasa loob ng compound na ayon sa PAOK, tinatayang aabot sa kalahating bilyong piso ang halaga. Aminado ang PAOK na maraming hamon ngayon sa pagsawatan nila sa mga POGO, gaya ng malalim na koneksyon ng mga ito sa lugar. Kaya panawagan ngayon ng mga senador, ilagay na sa preventive suspension ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na umano'y sangkot sa operasyon ng POGO firm, gaya ni Bamban Mayor Alice Guo na una nang itinanggi ang mga paratang. Mga seryoso at mabibigat na tanong na kailangan talagang sagutin ni na Mayor, no? Bilang local chief executive dito sa Bamban. Pero bakit ganitong klaseng mga pangyayari ang naganap? Laban dun sa mga biktima, survivors o empleyado dito. At syempre may epekto kahit papano sa kabuang populasyon ng Bamban, mga constituents nila. Ang mayor, napakalaki ang influence niya sa isang lugar. Naging mayor ako. Yung preventive suspension ang pinakamainam para hindi ma-influensyahan. Maganda rin yan para sa kanya dahil hindi siya ma-accuse of influencing. We're still checking on that. Actually, katulong na namin dito yung DILG. Naglabas na, nag-create na ng isang task force to look into the participation o yung connivance kung meron man ng LGU and yung sindikato ng POGO. Sa 4 na POGO hubs na ginalugad at tinulungang i-raid ng PAOK sa iba't ibang bahagi ng bansa, karamihan sa kanila, mas marami ang mga dayuhan kaysa Pilipinong nagtatrabaho, may mga pugante at talamak ang krimen gaya ng human trafficking at pang-aabuso. Ang ilang Pilipinong na-rescue, palipat-lipat lamang din umano ng pinapasukang POGO. Yung iba na pupunta sa mga online lending applications, napapansin din natin na may mga tendency din to do scam. So, yun nga po kinakatakot din po ng PAOK na baka dumating ang panahon na yung mga scammers po homegrown na. Kasi nagkaroon ng technology transfer ng scamming, yung Pilipino na yung mamuhunan, sila na rin ang mga bosses. Kahit sa ibang mga jurisdictions, nagkakaroon ng mga pagre-review at posibleng pagbabago sa mga batas nila, halimbawa tungkol sa human trafficking. So aaralin din namin iyon.
Magsasagawa ng pagdinig ang Senado kung saan pagpapaliwanagin ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kung bakit nakalusot ang kumpanya kahit na may mga kawani itong nakaistasyon sa loob ng hub at kahit pa walang offshore gaming employee license ang mga empleyado nito. Sisimula naman na ang pagpapadeport sa mahigit 100 nahuling Chinese nationals sa April 30. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado na ng El Nino phenomenon ang halos buong bansa. Ayon sa Task Force El Nino, mahigit 100 munisipalidad at syudad na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding tagtuyot. Ito ang balita. Base sa talaan din ng OECD, nasa 103 cities and municipalities. Kasama sa bilang na ito ang 5 probinsya. Malawak na bukirin o taniman ng mga magsasaka ang natuyo na dahil sa matinding epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama, umabot na sa 3.94 billion pesos ang halaga ng pinsala ng matinding tagtuyot sa agrikultura sa 103 na syudad at munisipalidad sa bansa. Kabilang ang mga probinsya ng Antique, Sultan Kudarat, Basilan at Maguindanao del Sur sa matinding naapektuhan ng El Nino phenomenon. Nasa 3.94 billion na po ang danyo sa agrikultura. That's equivalent to about 66,000 hectares. Pero I would like to emphasize po na 78% ng 66,000 hectares na yon may chance of recovery or salvageable pa. Ayon kay ASEC Villarama, prioridad ng Marcos administration ng water security o ang mapagkukunan ng tubig upang matiyak na may maayos pa ring irigasyon ng ang mga taniman sa kabila ng nararanasang matinding init ng panahon sa bansa. Ngunit ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala pa naman dapat ipag-alala ang mga Pilipino pagdating sa supply ng bigas sa gitna ng matinding tagtuyot. Well, kung pinag-uusapan natin ay bigas, sapat naman nating supply. Hindi kailangan mag-alala ang tao. Yung mga area, sa katotohanan, yung mga area na may patubig, tumaas pa yung ating naging ani, yung tons per hectare natin. Una na ring tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang stock at inventory ng bigas ngayong taon sa tulong na rin ng ginagawang importasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa matinding init ng panahon. At magtutuloy-tuloy pa ito at posible umano itong magdulot ng water service interruption. Siniguro naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na hindi pa nababawasan ang alokasyon ng mga tubig sa mga consumer. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sobrang essential kasi ng tubig sa atin, di ba? Parang kapag hindi ka naligo, so parang pwedeng maging dahilan ng heat stroke, sobrang init na init ka, ganun. Maraming epekto yung init sa atin, so kailangan talaga ng tubig. Nangangamba na si Mark Garcia sa posibleng pagkawala ng supply ng tubig dahil sa patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Aniya bukod sa kuryente, mahalaga talaga ngayon ang may sapat na supply ng tubig. Mabilis nga maubos ang kanilang ipon na tubig. Kung dati tumatagal pa ng 4 na araw ang 2 drum nilang ipon, ngayon ay 3 araw na lang. Okay lang kung ganun, kung isang araw lang mawawalan. Pero kung maraming beses, mahirap para sa amin. Lalo na nag-iigib lang kami. Kaya bilang paghahanda sa posibleng pagkawala ng tubig, ay maaga silang nag-iimbak sa mga drum para di na rin sumabay sa pag-iipon ng tubig ng kanilang kapitbahay. So kami, nag-iigib agad kami sa kapitbahay namin para maipon agad. Siyempre mag-iipon din sila, so parang kailangan namin mas maagang mag-ipon dahil kailangan din nilang mag-ipon para sa kanila. Ayon kasi kay Rogelio Singson, President at Chief Executive ng Metro Pacific Tollways Corporation at Metro Pacific Water, posible na magkaroon na ng water interruption sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Definitely magkakaroon, tingin namin, ng inconvenience and some water interruption rotations. Ayon kay Singson, dapat nang maglabas ng water conservation advisory ang mga concessionaire para mabigyan ng babala ang publiko.
They should start issuing at least water conservation measures and then schedules of interruption. Standard sa kanila yan. They are required by the regulator. Siniguro naman ni Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, na may augmentation measures na silang inihanda, kaugnay nga sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Even based from our historical records, ang ating pong Angat Dam ay pababa po talaga po siya sa ganitong mga buwan. So by actually starting from January hanggang June or May ay pababa po talaga yung ating pong elevation. So expected naman po natin yan, kaya po tayo nag-prepare po ng mga augmentation measures. Paliwanag ni Engineer Dizon na binabaan lang ang pressure ng tubig tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga para makatipid sa tubig. Dagdag pa niya na hindi naman nabawasan ang alokasyon ng tubig ngayong buwan, kaya walang dapat pang ipangamba ang mga consumer. Mahigpit na paalala pa rin sa publiko ang matalinong paggamit ng tubig. Gawin ang lahat ng hakbang para makatipid kahit wala pang opisyal na anunsyo ng kakulangan sa supply ng tubig. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 10 bayan na ang napipinsala ang mga taniman ng palay bunsod ng matinding init na nararanasan dulot ng El Nino phenomenon sa Tayana, Masbate Provincial Agriculture Office. Nasa mahigit 3,000 ektarya na ang nasirang pananim. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Alam naman po natin na may El Nino ngayon, so may mga crops na tayong affected dahil sa tag-init or kawalan ng tubig, and alam natin na Masbate is mahina or kulang ang supply ng irrigation water. Tinatayang nasa mahigit 14,000 ektaryang sakahan ang nataniman sa panahon ng dry season mula buwan ng Setyembre 2023 hanggang March 2024. Halos karamihan sa lupang sakahan ay umaasa sa tubig ulan o tinatawag na rain-fed areas sa isla ng Masbate. Bunsod nito, 10 bayan naman nakapagpasa ng damage report sa Masbate Provincial Agriculture Office. Ang 10 munisipalidad na may mga pinsala sa palayan ay ang POV Corpus, Esperanza, Kawayan, Quezon, Kataingana, Placer, Masbate City, Batuan sa isla ng Ticao, San Pascual at Claveria naman sa isla ng Burias. Nagtanim sila, so around 50% lang ng physical area ng rice ang nataniman. So may recorded kaming halos 14,000 plus hectares na area planted for rice. And then halos ngayon, hindi pa naman tapos ang anihan. So nasa 15% pa lang ang reported na harvested, na na-harvest talaga ng fully matured ang crops. And meron tayong mga na-damage na pananim because of the kakulangan ng tubig. So as of now, around 15% of that planted area ang halos na-report na na-damage. And sige pa po ang dating na report. Batay sa Talan, Masbate Provincial Agriculture Office, umabot na nga sa mahigit 3,400 ektarya na taniman ng palay ang napinsala dulot ng naranasan drought na epekto ng El Nino phenomenon. Ay sa Masbate Provincial Agriculture Office, tiyak na magiging malaking kabawasan ito sa anihing palay ngayong harvest season. Yes po, bababa ang production ng palay ngayong season na to. Hindi lang naman sa atin sa Masbate, parang entire country naman na affected ng El Nino ay bababa talaga. Inaasahan natin yan na bababa. Iba't ibang interventions na ang nilalaan ng ahensya upang mabawasan ang pinsalang may dudulot pa ng nararanasang init ng panahon sa isla ng Masbate. Gaya na lamang ng pamamahagi ng hybrid seeds na pwedeng makaan ng doble libreng abono sa mga lugar na may mga inaasang pampatubig. May mga high-value seeds din naman o mga leafy vegetables na pinamamahagi ang Agriculture Office na pwedeng maani sa loob ng mahigit 1 buwan habang hinihintay ang pag-aani ng tanim na palay. Sa ngayon ay nangangalap pa ng datos sa damage report ang Masbate Provincial Agriculture Office kung ilang magsasaka at palayan sa kabuuan ang apektado na ng matinding init at kakapusan ng tubig ulan sa lalawigan. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naniniwala ang isang dating senador at Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization na magiging malaking tulong para sa mga magsasaka kung direkta ng bibili ng mga agricultural product ang national at local governments. Anya, daang-daang bilyong piso ang budget ng pamahalaan sa pagbili ng pagkain taon-taon. Ito ang balita ni Benedict Samson. 200 bilyong pisong halaga ng pagkain ang binibili taon-taon ng government agencies. Yung Bucor halimbawa, 2 billion sa isang taon ang binibiling pagkain, budget nila sa food. Bakit hindi laan yung 10% o 200 million direktang bilhin na wala ng public bidding para sa mga magsasaka? Malaki ang inilalaang pondo ng pamahalaan sa pagbili ng mga pagkain gaya ng pangayuda sa mga nasalanta ng sakuna at maging sa mga nasa bilangguan. Sa ganitong paraan, hindi na magiging problema pa kung kaninong ibebenta ang mga produktong agrikultura. At ngayong apektado ng El Nino ang karamihan ng magsasaka, para kay dating senador at dating Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization Francis Kiko Pangilinan, dapat din anya na mabigyan ng konsiderasyon ang mga magsasaka sa mababahagian ng ayuda. Dapat ma-implementa rin itong Food or Cash for Work program. Kung maaari, yung ating mga pamahalang lokal at yung ibang mga ahensya ng pamahalaan, yung pagdole, yung pagpapatupad ng tupad, yung implementation ng tupad, ay magkaroon ng special consideration sa mga magsasaka, yung mga farm workers, para talagang bagsak ang kanilang kita at ani dahil sa El Nino. So doon ilaan yung tupad, yung AX para makadagdag din sa panggastos ng ating mga magsasaka araw-araw. Isa pa niya sa maaaring magbigay ng tulong sa mga magsasaka ang National Irrigation Administration o NIA dahil po pwede din niya itong kumuha ng mga magsasaka bilang trabahador. Merong repair and rehab yan, budget. Malaking halaga yan para yung mga kanal, yung mga irrigation system na-maintain. Dapat pagka ni-repair at maintain, ang kunin nilang mga trabahador ay yung mga farmer na napinsala ng El Nino para meron pa rin kinikita. Cash for Work program. Samantala, nagsimula naman kanina ang Sumilang Festival sa bayan ng Silang Cavite, kung saan tampok ang iba't ibang agriculture products at equipment sa maaaring magamit ng ating mga magsasaka. Layon ng ganitong pagdiriwang na mabigyang importansya at suporta ang mga magsasaka sa bayan ng Silang Cavite. Napakalaga po namin itong ganitong mga pagdiriwang kasi dito parang ang sasaka na katulad namin pinagkagayon ng prioridad. Nagkakaroon kami ng nabibigyan kami ng mga grasya na galing sa ating gobyerno, sa ating pamahalang bayan. Ramdam din ng magsasaka gaya ni Pilimon Reyes ang pagtama ng El Nino sa kanilang taniman. Opo, gawa na mainit. Maraming halaman, hindi nakakalaki, lalo pinya. Pagka walang ulan, hindi nalaki bunga ng pinya. Mga saging, ganun din. Sana po sa ating nasa pamahalaan ay magkaroon ng suporta ang katulad naming maliit na magsasaka. Pagkat hindi po namin kayang suportahan para sa amin lang. Unang-una ang aming mga inaani, wala kaming mga pagdalahan, nasisira ang iba dahil sa maliliit lang siya, hindi kulang sa tubig. Laman din ng naturang programa ay ang paglagda ng lokal na pamahalaan sa Memorandum of Understanding katuwang ang Department of Agriculture para sa modernisasyon sa pamamagitan ng innovative local agriculture. Ngayon mamimigay tayo ng tulong, iba't ibang tulong sa mga magsasaka worth 12.6 million pesos. Kasama yung crop insurance from DA na worth 1.6 million pesos yung ibibigay natin. So sana makatulong kahit papaano para maibsan yung epekto ng El Nino. Tatagal naman hanggang sa Sabado, April 27 ang Sumilang Festival sa bayan ng Silang. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At narito naman ang ating mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw ng Miyerkules. Oo. Ito na tungkol doon sa pagbibigay ng additional yata na mga motorcycle lanes sa EDSA. Sabi ni Del Mendez, ayun, pwede po motorcycle lane pero wag naman po Sana ipagbawal po ito kasi pasensya na po. Ito yung prompter ko dito. Ipagbawal. Ayan.
motorcycle na lang ang ipagbawal sa EDSA. Pwede silang maghanap ng alternate route kahit sa masikip na daan. Galing yan kay Florentina Landong. Sa parehas pa rin po na issue, sabi ni Zaldi Tuberon, wise idea yung sinabi ni PBBM na disiplina talaga ang kailangan sa lahat ng mga motorista. Naniniwala ako dyan kasi kahit gaano karami yung batas mo, kung hindi rin naman talaga mai-implement ng maayos, kulang sa maayos sa implementation at yung maayos na mapapasunod yung mga tao, baliwala rin yung existence. Number one yan, disiplina kasi kung titingnan natin yung isang halimbawa dyan sa Commonwealth Avenue. May exclusive lane ng motorcycle dyan. Sa una, dyan sa Bunga, dyan sa UP, magmula dyan sa bago dumating ng Tandang Sora, talagang nakalinya yan. Para alam ko na itong totoo. Pero pagdating bago mag-Tandang Sora, ayan kung saan-saan yan, lumilinya. Pero pagdating dyan sa Tandang Sora, lumilinya na sila dahil may mga manghuhuli. Alam nila kung saan nakaposisyon. Naka-telegraph sa kanila kung saan yung mga nanguhuli. Pero kaya number one talaga disiplina. Totoo. Siguro alam nyo po kasi minsan doon sa mga navigation apps, siguro pag gumagamit ka din dyan, may mga tumitimbre kasi doon na may enforcer sa ganitong punto. Pero sana sa mga motorista, kahit may ganon, alam mo yung kahit walang, sabi nga nila, makikita mo yung totoong karakter ng tao. Yung totoong karakter ng tao, kahit walang nanonood sa kanya. Yung alam niya na wala na magsisita, walang huhuli sa kanya, kung susunod pa rin siya, doon makikita yung karakter ng tao. Kaya sana yung mga motorista, para rin naman po sa atin yan, sundin natin yan. Yes. At mula kay David Jr. Salvador, kahit bigyan ng sariling lane yan, marami pa rin hindi susunod. Salamat at shoutout kina, mamaya na yung shoutout. Ito, Melissa Boringot, Shirley Biscara, Felicidad Carpio. Gayon din kay Lucy Puyugaw, Raymond Menes at Leon Hard Cortado. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma 14 at 17 na nagsasabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang ating pinahahalagahan. Magandang gabi.